Let's all stand and let us pray. Glory to God. Hallelujah. Let us praise the name of the Lord. Heavenly Father, we thank you for you have given us this great opportunity to be empowered once again with your words. And we thank you, O God, because in this month we are celebrating our calling. We are celebrating our identity as your end-time people. And we thank you for the apostolic ministry of the good man of the house, our late apostle, Arsenio Tanferiol, that through his calling, O Lord, we have received this calling to be your sons and daughters in the end time. And we thank you for the leadership of our living apostle, Jonathan Esperiol, that through his leadership in ministry, you are leading us to perfection in our service. Bless us, O Lord, in this first night of spiritual empowerment. And let this night be a night of a new experience of your strengthening, edifying, and leading us, O Lord, to dedicate ourselves, to win more, to pray more, and build more as we unite ourselves in this season of expansion. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. A blessed evening to all Fourth Watchers around the world. Happy Fourth Watchers Month. This entire month of August is a celebration of our calling and identity as the people of God in the end time. And we thank the Lord for the calling that He has given to the good man of the house, that through his apostolic calling and ministry, we became Fourth Watchers. Our apostle, Arsenio Tanferiol, is the first Fourth Watcher. Siya ang kauna-unahang Fourth Watcher. And we are proud to call ourselves Fourth Watchers. Dahil tinawag tayo ng Diyos sa paglilingkod through His ministry. And of course, with grateful hearts, we thank our beloved Apostle Jonathan Santos Periol for establishing this meaningful celebration every August to remind us of who we are and who we belong to. Kaya we are proud to be Fourth Watchers. Sabihin ninyo sa inyong katabi, say to the one next to you, I'm proud to be a Fourth Watcher. Amen. Nakaka-proud talaga ang maging Fourth Watcher. Dahil yan ay tatak na tayo ay mga tunay na mananampalataya at mga mananampalatayang dadatnan ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Tonight marks the first night of our spiritual empowerment, and our hearts are filled with joy and expectation, praying that God will pour out His blessings upon us in a mighty way. Kaya sa gabing ito, in line with our ongoing season of expansion, our meditation this evening will focus on God's call to every one of us to become apostolic soul winners. Kaya ang ating paksa ngayong gabi ay tungkol sa apostolic soul winners. Sabihin ninyo, apostolic soul winners. In Matthew chapter 4 in verse 19, it says here, "Come follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." Makikita natin mga kapatid that soul winning is apostolic in nature. When Jesus began His ministry, the first thing He did was to call His apostles. At makikita nyo, when He called them, the early apostles, the first apostles, niliwanag sa kanila ang kanilang pagkatawag. Kaya anong sabi ng Panginoon? Sa ibang translation, "And I will make you fishers of men." Kaya makikita nyo sa una pa lang, ipinaunawa na ng Diyos, pinaunawa na ng Panginoon, na ang kanilang pagkatawag is to fish for people. Kaya from being fishermen, God changed their job to fishers of men. Ginawa silang mamamalakaya ng tao.
That is why the apostles led and directed the early church from the time it was founded in the day of Pentecost. The apostles led the early church in the work of soul winning. Sila mismo ang nanguna sa pangangaral, sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya dito sa Acts 4 in verse 33, ang sabi rito, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. Kaya bakit ang Diyos gumawa ng makapangyarihan sa unang iglesia? Because the apostles lead the church in preaching the Word of God. Kaya sabi, the grace was so powerfully at work in them all. Because with great power, the apostles led the testifying that Jesus Christ is Lord, that our Lord Jesus Christ was resurrected. Yan ang kanilang pangangaral. Kaya ang sabi sa Acts 5 in verse 42, they led the church to everyday preaching of the Word of God. They led the church to everyday soul winning. Kaya ang sabi po rito, day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped preaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Kaya ang early church ay apostolic soul winners. They are winning souls. They are doing soul winning together with the apostles. They support the work of the apostles in soul winning. Sa publiko man, sa personal evangelism man, mga kapatid, araw-araw silang nangangaral. Yan ang tatak ng Fourth Watch. Amen! Araw-araw nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga makikita ninyo sa unang iglesia, ano ang naging resulta? Ang sabi sa Acts chapter 6 verse 7, so the word of God is spread. Lumago ang salita ng Diyos. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Kaya ano po ang naging resulta, ang naging epekto? Nang lumago ang salita ng Diyos, lumago rin ang iglesia ng Panginoon. Kaya ganyan pinangunahan ng ating late apostle Arsenio Tanferriol, the good man of the house, ang PMCC Fourth Watch for 50 years. Kaya since he started the ministry of the church, mga kapatid, itinuro niya sa bawat kapatid na tungkulin nating mag-akay ng kaluluwa. Kaya naman ang PMCC Fourth Watch, kahit walang tulong sa mga foreign churches sa abroad, na itayo ng mahal na apostol ang iglesia na matagumpay at malago. Kaya nga ang sabi sa isang libro ng isang South Korean book, sinasabi na ang PMCC Fourth Watch is one of the fastest growing church in Asia. Kaya si Apostle, siya ang nag-pioneer. He pioneered soul winning. At ang way ni Apostle ay ang personal evangelism. And it was proven by many years na ang method of personal evangelism ay applicable sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Kaya mapapansin nyo kahit sa abroad, sa global, kahit dito, ang personal evangelism ay yun lang talaga ang available method na pwedeng gawin dito. Purihin ang Panginoon. Kaya ang turo ni Apostol na ang bawat mananampalataya, hindi lang dapat maging mananamba. He taught that every believer is a soul winner, not just a worshiper. Hindi lang mananamba, kundi tayo ay soul winner. Kaya minsan nasabi ng apostle sa kanyang illustration, sabi niya, ang hindi marunong sa inyong mangaral ay dapat matutong mag-akay ng kaluluwa. If we do not know how to preach,
At least you know how to win souls. Kaya nagturo siya ng practical na pagtuturo. 1 in the morning, 1 in the afternoon. Kaya sa kanyang computation, in 1 week, pwede kang maka 12 souls. Imo-multiply mo by 4. Kaya meron siyang computation ng halos isang taon mong maakay. Tapos ipinakita niya ang practical na magiging result. At least you can have 14 souls a year. At biyaya ng Panginoon, maraming nakakagawa niyan. Pero purihin ng Diyos ang ating mahal na Apostol Jonathan Ferriol, our living apostle. Meron siyang apoy sa kanyang puso, nakagaya ng apoy ng mahal na apostol. He carried the same fire for soul winning and expanded that vision in our time, that method. Kaya he reinforced personal evangelism. He launched Home Free Global Crusade. Alam mo, ang napakaganda sa Global Crusade, binibigyan niya ng tinatawag na magandang platform ang pagpipersonal evangelism mo. Kaya halimbawa, yung mga nadadala mo, yung mga contacts mo, may pagdadalhan ka na. Maganda kasi yung mag-invite na meron kang pagdadalhan. Kaya mapapansin nyo, ngayon, iba na ngayon ang ating way of PE, way of inviting people. Mas sumigla tayo ngayon. Mas may karangalan tayo ngayon sa pag-i-invite ng tao dahil may pagdadalhan ka na. Isipin mo, ang ganda kaya yun na sabihin mo, attend po kayo sa Home Free Global Crusade. Ang aming pong singer ay si Yeng Constantino. O, ang aming pong singer ay si Kitsi Nadal. Naku, mapapaganon ang tao. Talaga? Singer nyo yon? Tapos, sasabihin mo pa, hindi lang po yun. Singer din po namin guest singer din po namin ng Hillsong. Lead singer na si Thea. Marami ka nang sasabihin ngayon, mga kapatid. Hindi lang sila. Yung mga ano natin, mga guest from, mga gospel singers natin na makakilala sa ating panahon. Isipin mo, napapakanta mo sa Fort Watts. Purihin ang Panginoon. Kaya makikita nyo sino nga yung singer na mga magkakapatid. Sino nga yun? Tignan nyo mga kapatid, hindi lang yun ang mga popular singers na nai-invite sa church. Nandyan ang Katinas, o nandyan yung Avalon Worship. Kaya matindi ang pag-i-invite mo ngayon. Kaya nagugulat ang tao. Kaya ngayon, mapapansin ninyo, mas na-reinforce ang personal evangelism, yung personal invitation. Kaya, at biyaya ng Panginoon, yung mga nai-invite ng mahal na apostle, na mga guest singers natin, either yan ay Americans, ibang lahi o Pilipino, at the end, itong mga nai-invite natin, sila ang nagiging ambassador of goodwill ng PMCC Fort Watts. Pinapatotoo nila. Tinetestify nila yung experience nila dito. And most of the time, nararamdaman ng mga Christian, mga popular Christian singers, iba daw talaga ang nararamdaman nila pag uma-attend sila sa Home Free Global Crusade. Kaya yung Katinas, gulat na gulat sa 50,000 na mahigit na dumalo sa Luneta. Sabi niya, yung nagpabautismo, napakaraming tumanggap sa Panginoon. Diba, yung isang interview dito sa ating huling crusade sa Bay Area, in-interview si Yeng Constantino, sabi niya, na-touch daw siya sa message ng mahal na apostle. Pero, na-touch din siya lalo nung makita niya na tumanggap sila at nakinig sa mensahe ng apostol. Lalo na nung magpabaptized. Isipin niyo mga kapatid na
matindi ang revival sa Fort Watts. Na-break na natin ang kasaysayan sa Biblia na 3,000 baptism. Tayo we can baptize in just one night, 4,000, 5,000. Purihin ang Panginoon. Kaya ang ating mga PE contacts, pag dinala natin sa Watts Party, napapaiyak sila. Yung nararamdaman sa actual crusade, nararamdaman din nila. Lalo pa pag narinig nila ang mensahe ng mahal na Apostle Jonathan Santos Perion. Mga kapatid, talagang pag pinakikinggan mo ang message ni Apostle, mararamdaman mo na talagang very anointing ang kanyang preaching. Minsan nga sa isang crusade, sabi ko kay Apostle, iba talaga ang preaching nyo. Hindi namin kayang gawin yan. Kaya napakaganda, saan man siya mag-preach, sa anumang lugar siyang magkrusada, nagkakaroon ka ng crusade sa iyong local church through Watts Party. Yung mensahe niya, hindi mo yun masasalita sa tao. Bakit? Dahil ang tao talaga, mga kapatid, parang ang tawag nila dyan, parang napapako. Kaya minsan kahit ang preaching ay maging mahaba o maging maiksi, pareho. Lagi ang effect sa puso ng tao. Na-reinforced ni Apostle Jonathan Santos Periol ang pinasimulan ng Apostle Arsenio Tan Periol na personal evangelism. Kaya ngayon, na-combine ang dalawang powerful na strategy ng church. Personal invitation plus powerful proclamation. Kaya yung personal invitation mo, dadalhin mo sa Home Free Crusade in a powerful proclamation of the gospel. Yung personal evangelism mo naman, mga kapatid, madadala mo naman sa global evangelism. Kaya talagang ang Fort Watts ay lalong lalago at lalago. Kaya makikita nyo that through the leadership of our living apostle, Jonathan Periol today, God has expanded our reach. We started in the streets, but now we are in stadiums na, in big halls sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Kaya mula tayo sa mga streets, street corners, pero dinala tayo ng Diyos ngayon sa mga stadium, sa malalaking stage para mag-akay ng kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Kaya makikita ninyo na ang paglago ngayon ng Diyos ay hindi karaniwan, talagang season of expansion. When it comes to soul winning, when it comes to preaching the gospel from the streets to stadium, God has expanded our reach to win souls everywhere. Kaya ang Fort Watts, pag kami Home Free Crusade, sabay-sabay na nag-soul winning. Purihin ang Panginoon. Kaya ngayon, ano ang dapat natin gawin? We must have that desire to be apostolic soul winner. Amen. Say to the one next to you, I am an apostolic soul winner. You are apostolic soul winner. Amen. Yan dapat ang maging desire natin dahil ang pag-win ng soul, sabi ko nga sa inyo, by nature is apostolic. Kaya when you do soul winning, you are an apostolic. You cannot be an apostolic if you are not winning souls, if you are not doing soul winning. Kaya ang isang soul winner ay apostolic. Kaya we are apostolic soul winners. Amen. Ngayon, how can we be apostolic soul winners? Number one, capture the vision of the apostle for the season of expansion. Dito sa Proverbs 29:18 ang sabi rito, where there is no vision, the people perish. Sa isa pang translation, where there is no revelation, people cast off restraints. Kaya pag wala daw pangitain, ang bayan ay mapapahamak.
Kaya yung vision, diyan nagmumula ang tagumpay ng bayan ng Diyos. We need to capture the vision of our beloved Apostle Jonathan Ferriol. When it comes to this great program, the season of expansion. At pag sinabing capture, ang ibig sabihin ng capture, to align your actions with the revealed intention of God through His apostle. Ia-align mo yung mga kilos mo, yung mga plano mo, yung mga gawa mo sa Diyos. You will align to the vision of the apostle. That is how to capture. Kaya pag na-capture mo yan, mga kapatid, magagawa mo itong soul winning. Dahil when we say capturing, to capture, it is more than observation. Hindi ka lang nag-o-observe. Hindi ka lang nakikinig sa vision ng apostol. You are owning that vision. Purihin ang Panginoon. You will run with it. You will commit to fulfill it. Bakit? Ganyan ang Diyos. Pag ang Diyos magsalita, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Numbers 12 in verse 6, if there is a prophet among you, I, the Lord, myself, known to him in a vision. I speak with him in a dream. Kaya bawat sasabihin ng Diyos, ipinaparaan niya sa kanyang mga sinugo. Kaya sa lumang tipan, through his prophets. Kaya sabi sa Amos chapter 3 verse 7, God will not do anything unless He revealed it to His prophets. Walang gagawin ang Diyos muna without revealing His plan to His servants, the prophets. The same way in the New Testament. Ang sabi sa Acts 20, verse 27, the whole plan of God, ang buong kapasyahan ng Diyos, the whole will of God is being proclaimed by the apostles. Kaya, in the church, sa PMCC Port Watts, yung vision, yung plano ng Diyos, kailangan makuha mo yan sa apostol. Kaya, yung mga coordinators, yung mga bishops, yung mga presbyters, yan ang unang nakakasalo ng pangitain ng apostol. Dumadalo yan sa buong iglesia ng Panginoon. Kaya maliwanag ang sabi sa Ephesians chapter 3 and verse 4, ano sabi ni Paul? You will know all my insights to the mysteries of Christ. Yung mga kaisipan, yung mga pahayag, mauunawaan nyo, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. Purihin ang Panginoon. Kaya lahat ng plano ng Diyos, it was revealed to His apostles and prophets in the Spirit. Kaya they have the mind of Christ. Kaya sabi ni Paul, we have the mind of Christ. Bakit? Sa kanila ibinigay ang mga pamamaraan ng Diyos. Kaya sa 4:17, di ba, sabi ni Paul, ano ang dahilan why he sent Timothy? To teach the ways of Christ in every local church. At mga kapatid, in order to be apostolic soul winner, mga kapatid, we need to capture that vision from our beloved Apostle Jonathan S. Ferriol. Because God has placed that vision in the heart of our apostle. Kaya yung season of expansion, nilagay ng Diyos yan sa puso ng mahal na apostol. This is not a human plan. Hindi ito basta plano ng isang tao. This is not just a program in the church. Mga kapatid, this is a prophetic direction to grow the church spiritually, numerically, and globally. Mga kapatid, ano ang direction natin? Mga kapatid, win more, pray more, and build more. The direction that God is leading us is to win more souls, to pray more fervently,
and to build more churches. This is the heartbeat of season of expansion. And that vision, that heartbeat ng mahal na apostol must become ours. Maging atin yun. Kaya saluhin mo yun. Amen. Kaya laging sinasabi ni Apostle, natutuwa rin siya kapag merong mga taong nag-appreciate ng kanyang preaching, ng kanyang mga vision, ng kanyang pangangasiwa, ng kanyang leadership sa church. Pero ano sabi niya, he will be more happy if you adopt it. Kaya itong season of expansion, hindi lang sapat na sabihin mo, ang ganda namang programa ito. Dapat isagawa mo, i-adapt mo yan. Amen. Kaya ang mahal na apostle, in this season of expansion, he envisioned a 20% growth in the local churches. And that is not just numbers. In all aspect ng church, gusto niya palaguin tayo ng Panginoon. Kaya napakaganda itong programa ng Season of Expansion, na yung mga mapipiling apostolic soul winners, sila talaga ang gagawa nung goal na 20% sa bawat local church. Pero purihin ng Panginoon, dahil hindi lang yung soul winner, may malaking backup. Ano yung backup? Mga apostolic prayer warriors. Apostolic prayer workers. Kaya naalala ko nung nakikita ko itong mga simula ng i-launch itong season of expansion dito sa ating local church. Nakita natin ang hindi karaniwan na pagkilos ng Diyos. Isipin nyo yung isa nating kapatid na ang kanyang nadala noong mga 2 Sundays ago ay 17. The following Sunday, yung 5 sa 17 na akay niya, nag-akay din. Kaya nung mga unang Sunday, pinakikilala niya sa amin ni Presbyter, ito po yung aking 17 na akay. Nung sumunod, ang lumapit na, yung akay niya. Wala siya dahil naka-duty siya sa kanyang trabaho. O, ngayon, sabi nung 5, kami ho yung akay ni Sister Catherine, sabi niya. Pero may kasunod yon. Ito po yung aming bisita rin. Siyempre mo, yung inakay ay nag-akay pa. Kaya pag na-capture mo ang vision ng apostle, meron niyang epekto sa iyong buhay. Dahil every growth, every expansion begins with a clear God-given vision. Kaya sabi, without vision, people perish. Without this apostolic vision, the end-time church will not grow with clarity or with speed. Hindi mabilis, hindi maliwanag. Pero sapagkat may pangitain, niliwanag sa atin ng Diyos ang pamamaraan. Amen! Kaya, pag ikaw ay makapture mo ang vision ng mahal na apostol, you gain direction in your efforts. Kaya yung naka-capture ng programang ito, talagang masigla. Kaya nakakatuwa nga eh. E di nakikita namin yung tayo kasi bumuo tayo ng group chat, di ba? Chat group ng mga apostolic soul winners, group chat ng mga apostolic brothers keeper, group chat ng mga apostolic partners, and group chat ng apostolic warriors. Sabi ng mga apostolic soul winners, ipinasa sa warriors, ipag-pray nyo itong mga pangalang ito. Kaya yung apostolic warriors naman, we are following the instruction of the apostle to pray 3 times a day. Kahit sa trabaho nila, pinagpipray yung mga pangalan na yon. Kaya nung sumunod na Sunday, sabi ng apostolic winners, salamat po, prayer warrior, dahil sa pinag-pray nyo. Nakarating yung mga bisita namin. Kaya ang patotoo, hindi lang nagpapatotoo yung nakaakay. Nagpapatotoo din yung mga nag-pray. Ay, pinag-pray namin yan, kaya nakarating yan. Sama-samang effort ba?
Tapos yung sumunod na pinasalamatan nila, salamat sa mga apostolic partners. Nakita ko, napakasigla din ng mga apostolic partners. Yung mga sasakyan nila, every Sunday, pinagagamit. Yung ibang walang sasakyan, nagbibigay ng panggas, nagbibigay ng pang-salik, yung pinaka-toll fee. Makikita mo talaga na united ang ating effort. Purihin ang Panginoon. At yung mga foundation teachers, nagsisimula na. Kaya ilang Sundays ng ating training sa mga foundation teachers. Kaya makikita natin, mga kapatid, when you learn to capture the vision of our apostle, nagkakaroon ng direksyon yung effort mo. Nagkakaroon ka ng motivation. At yung motivation na yon, beyond your personal gain, hindi sa sarili. Talagang gusto mo gumawa para sa Diyos. At ang maganda, when you have captured the vision of the apostle, magiging karanasan mo ang mga dakilang gawa ng Diyos. Amen! Kaya nagiging multiplier ka, hindi ka lang karaniwang membro. Bakit? You aligned with vision, ipaparanas naman sa iyo ng Diyos ang dakilang gawa. Kaya yung mga resulta ng ating ginagawa, mga kapatid, yung mga gawa ng Diyos sa atin, isipin mo yung naakay mo, may akay na agad. Purihin ang Panginoon. Great work yan. Bakit? Na-capture mo ang vision ng apostle. Kaya when you learn to capture the vision of the apostle, you position yourself for greater works in this season of expansion. Kaya naalala namin ni Presbyter nung unang sabihin ni Apostol sa akin na magkakaroon tayo ng home crusade dyan sa Dubai. Nung sabihin niya yon, mga kapatid, a year before pa. Kaya nag-uusap kami ni Presbyter Eliesa, paano kaya maiiba yung ating crusade? Bakit? Tayo lang ang magkukrusade ng Friday. Pag nag-Friday tayo, sino ang mag-watch party? Walang mga service sa kanilang, wala pang worship sa kanilang, wala pang evangelistic sa kanilang mga local church sa iba't ibang bansa. Pero alam nyo, mga kapatid, nang sabihin yon ni Apostle sa akin, siya ay deputy executive minister pa lang. Wala akong patumanggang tumugon. Yes, Apostle, magkukrusada po tayo sa Dubai. Pero nung umuwi kami, nag-uusap kami Friday. O sige, kaya nagplano kami ng Friday. Alam nyo mga kapatid, ang gulat namin, biglang nag-announce ang UAE na Sunday na ang weekend. Kaya nawala na yung pangamba, ay, praise God, Sunday na ang aming home free. Kita nyo? Ano yan? Gawa ng Diyos sa atin. Kaya ang gawa ng Diyos, mga kapatid, hindi lang after that you have followed, hindi lang after ng isang malaking gawain, hindi lang after ng crusade ang mga himala. At the time that you catch the vision, you captured the vision of our leader, doon na magsisimula ang mga gawa ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Bakit? Ano sabi sa John 6:29? This is the work of God, to believe His sent ones. Kaya ang gawa ng Diyos, nagsisimula, pag sinampalatayanan mo yung vision ng apostol, ng tagapanguna. Kaya naalala ko sa Saudi Arabia, mga kapatid, nung sabihin ni Apostle na magkakaroon tayo ng GAV dyan, Global Apostolic Visit, naiisip ko rin. Siyempre, yung time na nang sabihin niya, hindi pa pwedeng pumasok ang tourist visa nang hindi galing sa Middle East. Kaya nga, ang Saudi Arabia, pag alam nyo ang background niya noon, pag ikaw pumunta riyan, kahit US passport holder ka, tatanungin ka ng immigration, what are you going to do in our country? I would like to tour in your country.
Hindi yun maniniwala sa'yo. Sabi niya, anong gagawin mo sa bansa namin? Saan ka mamamasyal dito? Sabi niya, wala. Maki-question ka pa pag sinabi mong tourist ka, kahit US passport holder ka, kahit European. Nung sabihin ni Apostle na magkakaroon ng global apostolic visit, ang sabi ko, yes, Apostle, amen! Aba, mga kapatid, 8 months bago dumating yung actual na gawain sa Saudi, nagbukas na ang Saudi ng e-visa. Kaya tayo, nakapunta na rin doon. Nakapag-camp tayo. Bago pa dumating yung Global Apostolic Visit sa second camp, di ba? Yan ang kasaysayan. Yan ang resulta kapag na-capture mo ang vision ng mga sugod ng Panginoon. You will experience God's great works. John 14:12. Ano sabi ng Panginoon? Whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this. Kaya pag sumampalataya ka sa Panginoon, sa kanyang mga sugo, higit pa doon ang gagawin ng Diyos. Kaya mga kapatid, makikita nyo, the vision has already been given. Binigay na sa atin. The direction is clear. Maliwanag na ang direction. Kaya may mga pamamaraan, may mga mechanics, may mga step by step how to do it, how to follow that program. Pero ano ang ating bagay? What remains is for us to capture it with our hearts and run with it with all our strength. Yun lang talaga ang kailangan. Kaya bakit maliwanag na ang direksyon, may vision na. Ang kailangan lang makuha, mailagay mo sa iyong puso. Yes, Lord, I will do it. Amen. Kaya yung ginagawa ng mahal na apostle ngayon, pagbabasahin mo yan talaga sa Matthew 24:14, it's a fulfillment of prophecy, of a prophecy. Yang global way of having a crusade is a fulfillment of the prophecy in Matthew 24:14. Wala pang nakakagawa talaga, actually, ang mga magagaling na evangelist sa buong mundo. Ang kanilang crusade is local lang, city crusade. Wala pang gumamit ng global crusade. PMCC Port Watts pa lang ang gumamit ng global crusade. And it was fulfilled in the ministry of our beloved apostle. This gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Itong gospel of the kingdom will be preached in the whole world, sa buong mundo, to testify to all nations. Kaya ipapangaral sa iba't ibang panig ng mundo, pansinin nyo to testify to all nations. Ibig sabihin, saan man i-preach, ipinipreach ito sa buong mundo, it will be a testimony to all nations. Pansinin nyo, to all nations. Preaching in the whole world. Ang ibig sabihin, global. Global preaching, global evangelism, global crusade. Pero whenever that global crusade or evangelism, mga kapatid, kung saan ginaganap, wherever that global crusade is held, ano raw ang effect? There will be a testimony to all nations. Kaya pala, kahit mangaral si Apostle sa US, sa Bay Area nung nakaraan, ang testimony to all nations. Amen. Pag nangaral siya sa Canada, to all nations ang effect. Pag nangaral sa Europe, to all nations. Pag nangaral dito sa Dubai, ano ang testimony? To all nations.
Kaya kita nyo ang bautismo, hindi lang doon sa pinagganapan. Pero, how can you take part in that great endeavor? How can you experience the result of that great work of God? When you learn to capture the vision of the apostle in this season of expansion. Kaya saluhin mo na! Angkinin mo na! Isagawa mo na! O, sabi mo, yes, Lord! Gagawin ko ito. I will be an apostolic soul winner. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, talagang sa panahong ito, itong season of expansion, talagang the Lord is expanding the church in all direction. Second, how to be an apostolic soul winner. Number 2, commit to personal evangelism and invitation. Luke chapter 14 and verse 23, then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full. Kaya ang apostolic soul winners, mga kapatid, we need to commit ourselves to personal evangelism and invitation. Kaya actually, ang PE, parang talagang invitation yan eh. Na nagpapakilala ka and you're inviting him. Kaya, ang evangelism kasi, mga kapatid, not just to share the message. Ang mahalaga, to bring those people sa gawain ng Panginoon. Madala mo siya. Kasi anong kabuluhan, nag-usap kayo, tapos hindi mo rin madala siya. Nag-usap kayo, nangitian kayo, natanong mo yung pangalan, tapos maya-maya, nakalimutan mo kunin yung number, tanungin yung address. Naisip mo, paano ko makokontak yun? O, kita nyo? Kaya invitation ay napakahalaga. Kaya yan ang sistema ng ating evangelism with invitation. Kaya nag-i-invite ka ng tao. Kaya napakaganda yung pamamaraan ngayon. Yung QR code. Na yung mga taong nang-i-invite, nabibilang na. Mga kapatid, nabibilang na agad. O, alam na kung ilan yung darating sa Sunday. O, alam na agad yung... kaya nagdadagdag ka na ng upuan. Sa patutuo ni Apostle, nitong nakaraang crusade sa Bay Area, ay nagdagdag sina Presbyter Tesferiol ng mga upuan dahil habang lumalapit ang araw ng crusade, dumadami ang tao. Kaya hindi lang isang venue sila eh. Tila 3 hall ang kanilang nakuha. Ngayon mga kapatid, pag titignan natin itong goal ng Panginoon sa personal evangelism and invitation, He wants His house to be filled up with worshipers. Kaya expansion talaga. Kaya para mo magawa yung soul winner, commit yourself in personal evangelism and invitation. Kaya yung simple na pag-i-invite natin, kaya sabi ng Panginoon, go out to the roads and lanes and compel them to come in. May pagpipilit. Ang ibig sabihin ng may pagpipilit, not necessarily pipilitin mong hilahin yung tao. Parang nung araw, yung hinihila dun sa harap, itinataas, iba yung nagtataas ng kamay. Di ba yung nung araw ang mga crusade natin, evangelistic natin sa mga basketball court, yung mga tumatanggap, hindi pa itinataas, inuunahan na noon nag-anyaya. O yan, tinataas na. Ngayon, hindi na. Ngayon, ang pagkukumpel sa kanila, may maayos kang pinapakita sa phone mo na yung link ng home free, yung ini-invite mo, may maganda kang pinapakita. Kaya mapapansin nyo, mga kapatid, yung invitation, parang pag nag-invite ka kasi, parang sinasabi mo na kasama siya. Kaya you belong here. Kasi, ang ini-invite kasi, halimbawa, birthday mo, hindi naman lahat ay ng tao pwede mong imbitahin sa birthday nyo eh. Yung kaibigan mo lang, yung gusto mo lang na pumunta, di ba? At yung kakasya
mga kapatid, sa iyong budget. Yang pag-invite ay napakaganda. Kaya ngayon ang ating way of inviting people, special. Meron na siyang i-scan lang niya. May nababasa na siyang mga information. Kaya alam nyo mga kapatid, sa Biblia, halimbawa si Andrew, dito mababasa natin sa John 1:41 to 42. Si Andrew, mga kapatid, ay kapatid niya si Simon, si Peter. Siya ang nag-akay sa kanyang kapatid. Kaya sabi, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. In verse 42, and he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, you are Simon, son of John, you will be called Cephas. Kaya pinalitan yung pangalan niya. Pero makikita nyo, Peter cannot be Peter as an apostle or Cephas kung walang Andrew na nag-invite. Kaya yung nag-invite, napakahalaga yan. Biyaya ng Panginoon ng ating mga youth Samarians na nagsasummer ministry. Araw-araw nakakapag-invite sila ng mga tao. At sosyal ang kanilang lugar na pinag-i-evangelism, Mall of Emirates. Purihin ang Panginoon. Kaya we need to commit to personal evangelism and, mga kapatid, mag-send ka ng mga invitation. Kaya tingnan natin, paano ba ang isang port watcher masasabi na committed siya for personal evangelism and invitation? Una, he makes evangelism invitation part of his daily routine. Yan ang una. Gawin nating part ng daily routine natin yan. Ang sumunod, you speak naturally sa pagte-testify sa iyong office mate, classmate, kahit sa hindi mo kakilala. Iyan ang tamang pag-commit ng iyong sarili para sa evangelism and invitation. Ano pa? He carries church flyers in his bag and keeps a home-free invite link on his phone. Yan ang pagka ikaw, may damdamin kang mag-invite. Sa bag mo, lagi kang may daladalang flyers. O kung sa mga bansa naman, kagaya rito, na bawal kang mamigay ng flyers, at least meron ka sa phone mo na link na pinapakita. Na pag in-scan niya, nababasa niya. We need to commit ourselves. Dahil kailangan dito commitment, pagtatalaga. Tingnan nyo ang mahal na Apostle Arsenio Tanferion. Ang kanyang commitment sa evangelism, matindi ang kanyang pagtatalaga. Sabi niya, pag di na ako makapangaral ng patayo, sabi niya, mangangaral ako ng paupo. Pag hindi na ako makapangaral ng nakaupo, ano sabi ni Apostle? Mangangaral akong nakahiga. Ang ibig sabihin, walang makakahadlang sa kanya. When you are committed, walang init-init sa'yo. Kahit 49 degree pa yan, kahit 43 pa yan. O, kahit anong lamig pa sa lugar mo, kahit may yelo, hindi ka mahadlangan. Bakit? Committed ka. Purihin ang Panginoon. At ganyan din ang ating living apostle. Tingnan nyo ang kanyang commitment sa paglilingkod sa church at sa evangelism. Doon sa Saudi, 400 na kapatid ang pinag-pray niya. 4-4 yun. Halos isa-isa rin naman yung 4 kasi minsan nagpapapray din ng mga kahilingan nila. Mga kapatid, at when it comes to evangelism, alam ba ninyo na si Apostle Jonathan ay nakapagbukas ng 50 local churches sa Amerika bago pa siya mga siwa sa kabuuan sa iglesia ng Panginoon. Kumbaga, he has proven himself to be an effective personal evangelizer at tagabigay ng invitation. Si Evangelist Let, pag pumapasyal dito yan, kahit saan magpunta,
Minsan kahit sa Carrefour, pag nakakita ng kabayan yan, ang kanya namang mga pamamaraan para magkaroon ng conversation, Ilonggo ka? Ilonggo? Kaya ganon. Minsan nakakatsyempo, Bisaya nga. O minsan naman, Ilocano. Kaya alam na niyo si Evangelist Let, Ilocano at Ilonggo, kayang-kaya niya kahit anong lingwahe, kaya niyang kausapin eh. Kaya yan ang kanyang way ng pag-i-invite, pag-i-evangelize. Maya-maya, pag nakuha na niya pag nakabuo na ng conversation, yayayain niya na. Purihin ang Panginoon. Ganyan din yan si Presbyter Eliesa. Lahat ng makausap niya, kahit saan yan. Sa mall man yan, nakasalubong man yan, nakasabay man sa lift, makukuha na agad yung pangalan niyan. Kahit nga doon sa binibilhan ay nakakuha na ng maraming discount. Sa huli pa rin, kukunin pa rin yung pangalan. At niyayaya, ini-invite lagi sa church. Alam niyo mga kapatid, pag nag-invite ka talaga ng tao sa church, karaniwan, naghihintay lang talaga ng may magdadala sa kanila. Nung Sunday, ewan ko kung sino yun, may lumapit sa akin na bisita niya. Nag-testify din yung bisita niya. Alam niyo, salamat po, Bishop, nang in-invite ako nung sister, sabi niya, yun talaga, naghahanap talaga ako ng church. Isipin mo kung hindi mo na-invite yun. Kaya yung pag-iimbita, wag mong sasabihin, saka na lang yan. Dahil sa isang soul winner, bawat pagkakataon ay God's appointed time. Walang yung saka na lang, walang saka-saka na lang. Kaya, ang soul winner, he does not wait for the right moment. He makes every moment the right one. Yan ang kaibahan. Hindi na, hintayin natin. Tsimpuhan natin. Hindi. Bawat pagkakataon, yun ang tsimpo. Purihin ang Panginoon. Kaya, i-commit natin ang ating sarili sa evangelism and invitation. Bakit? Every conversation, may kasabihan nga sa evangelism, every conversation can be a seed. Bawat pagkikipag-usap mo, pwedeng maging pasimula yon. Kung meron ka pang budget, yayain mong mag-coffee. Every coffee can be a calling. Malay mo, yun ang time na tawagin din siya ng Panginoon. And every hello can lead to heaven. Ito dapat, this must be the life of a Fort Watts apostolic soul winner. And lastly, mga kapatid, na paraan how to be soul winner, turn your converts into committed disciples. Kaya yung mga akay mo, gawin mong tunay na alagad ng Panginoon. Kaya sabi sa Acts 2:41-42, ito ang paglalarawan that they devoted themselves to apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Kaya ang plano ng Diyos sa isang naligtas, hindi lang siya maligtas, gawin siyang alagad. Diba? Matthew chapter 28 verse 19-20. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, in verse 20. Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Kaya ang gusto ng Diyos sa isang nabaptize, gawin siyang alagad. At yung paggawa ng alagad, it must be intentional. Kaya nga biyaya ng Panginoon, di ba? Kaya nga sa season of expansion, merong 4 na grupo yan. Soul winner, brother's keeper. Yung brother's keeper, yun ang magtuturo, yun ang magpa-follow up. At biyaya ng Panginoon ngayon, mga kapatid, si Apostle Jonathan ay merong
foundation book. Ang napakaganda dyan sa foundation, talagang madidisciple talaga ng maayos yung isang nabaptized. By the grace of God, dito sa ating lokal, dito sa Dubai, every Sunday, nagtitrain ako ng 30 foundation teachers. Pag yung mga yan ay na-qualified, nako, meron tayong 30 foundation teachers. Purihin ang Panginoon. Kaya yung mga nag-enroll, may nag-aayos niyan. Kung ano yung oras na available siya once a week, itinatapat sa schedule ng mga foundation teachers. At biyaya ng Panginoon, itong nakaraang mga araw, ay nakapagturo na tayo sa foundation ng ating first foundation student. Kasama ko ang foundation assistant teacher, si Brother Neo. Alam niyo kung saan nakipag-kita yung aming foundation teacher sa Mall of Emirates Food Court. Kaya doon kami nag-lesson ng foundation. At biyaya ng Panginoon, si Presbyter Eliesa naman, nakaka 2 weeks na yan, nakakadalawang student na rin yan sa foundation. Pero makikita nyo, nakakatuwa yung foundation. Yan mo talaga makikita na mahihimay mo talaga ang magiging yung discipleship talaga. Magkakaroon ng fulfillment sa isang kapatid. Pag natapos na yung 10 lessons sa Foundation 1, pupunta uli siya sa higher na pag-aaral, yung Foundation 2. Yung mga distinctives ng church. Kaya mga kapatid, talagang ang galing ng ginagawa ng Diyos sa church ngayon. Hindi ba dati na tayo, bautismo ng bautismo? After nung bautismo, hindi na natin makita. Sunod na linggo, bautismo uli. Puro lubog tayo. Lubog ng lubog. Kaya nung ako'y nasa Marikina, minsan, kasi kami noon, monthly rin, every first week of the month, merong crusade din. Ang mga involved lang yung mga kapatid. Naku, may nababaptize doon. Merong 7 times na, 9 times na, sabi niya, dito rin ho ako dinala, gantong-ganto rin ho. Sa sobrang galing ng mga kapatid, mag-soul winning, talagang nauulit pa sa bautismuhan. Nitong ating ang crusade, nitong nakaraan sa Hilton, merong isang nabaptize doon, 2 times daw siyang nabaptized. Akala namin nabaptize siya sa ibang church, ibang grupo. Kaya sabi namin, okay lang po yun. Biyaya ng Panginoon. Yang tunay na bautismo, yang sinasabi na one baptism yan ng mga taong may karapatang mangaral. Kaya pinasok pa pagka-apostol, mga ganun pa eh. Nung mamalayan, siya pala ay twice na mabaptize, the same crusade, the same event. Twice siya. Kasi, hindi alam nung isang Bible student na nabaptize na pala sa ibang kwarto. Nung dalhin niya, sabi nabaptize na po ako. Hindi, iba to, itong tunay na. Renewal. Kaya renewal. Yung pala, isang krusada pala yung nadaluhan ng sister. Kaya sabi namin talagang linis na linis ang kasalanan mo. Bakit? 2 beses kang nabautisma. Ganyang ka-committed ang mga port watcher. Purihin ang Panginoon! Pero iyang bautismo, hindi lang nagtatapos ang isang convert. Hindi lang nagtatapos sa pagbabautismo. Kailangan turuan siya, gawin mong alagad. Ang tawag diyan, discipleship. The finish line of evangelism is the starting line of discipleship. Kaya di ba ang pinaka-finish line ng evangelism, baptism, doon masasabi, tumanggap na ito, bakit? Nagpabautismo na. Pero yung finish line na baptism, that is just a starting line for discipleship.
Kaya ang converts, we must make our new converts disciple. Bakit? Una, John 15:16. Sabi ng Panginoon, our fruit must remain. You have not chosen me, but I have chosen you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. So that whatever you ask in my name, the Father will give it to you. Yung bunga na gusto ng Diyos ay hindi lang manatili, lumago. Kaya it must be nurtured and remain. Para kang gardener, mga kapatid. Didiligan mo, gagabayan mo ang new believer para sa magpakalakas sa Panginoon. Amen! Kaya yan ang discipleship. Kaya pangalawa, ang Panginoon gusto niya ang mga tao hindi lang maging tagasunod niya, kundi maging tunay na alagad. Kaya tignan mo ang Panginoon. In 3 years, He spent 3 years not just preaching, but training, correcting, equipping His followers. Tayo bilang mga soul winner, ganyan din ang pagkatawag ng Diyos. Kaya yung mga naakay nyo, una, turuan yung dumalo sa gawain ng Panginoon. Oh. At hikayatin yung mag-enroll sa foundation. Iba talaga kaya ang aking nai-envision talaga pagka yung 30 foundation teachers natin, makapag-disciple lang yan ng 30 in 2 months na 30 kapatid na bago, talagang matibay yan. Amen! Kaya magtitiyaga tayo. Pagtitiyagaan natin yan. Kaya yung mga akay, ipa-follow up mo. Kasi yan ang problema sa atin. Yan ang ating napakatagal na kulang sa church. Yung mag-follow up, yung mag-disciple. Pero ngayon, andali na. Yung convert mo, siguruhin mo, mag-enroll sa foundation. At ang ating mga foundation teachers, kaya sa inyong mga local church, saan man kayo naroroon, kayong mga nakikinig ngayon sa Empowerment Week na ito ng Port Watchers Month, yan ang siguruhin nyo sa inyong mga naakay. Na hindi lang sila magtapos sa bautismo. Mga kapatid, ang tawag ng iba dyan ay water Christian. Bakit? Nabautismuhan lang. Dapat gawin mo yang alagad. Purihin ang Panginoon. Kaya Acts 2:42, ang sabi, they devoted to apostles' teaching. Una, make them devoted to apostles' teaching. We praise God. We have that apostles' teaching. Meron na tayong apostles' teaching. Bakit? May apostol tayong nangunguna eh. Ano pa ang sumunod? Pagkatapos to make him devoted to apostles' teaching, encourage him to join fellowship. And to the breaking of bread, ano yan? Communion worship. And to prayer. Kaya talagang ang Port Watts, napaka-biblical ang ating way. Pero ang kailangan lang mga kapatid, maisagawa mo yang mga panawagang yan ng Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, how can we be apostolic soul winners? Number 1, capture the vision of the apostle. See what God sees. Hear what the apostle declare. Dapat makita mo at marinig mo ang pangitain ng apostol sa season of expansion na ito. Maunawa mo, malagay mo sa iyong puso. Ano pa? Commit. Magtalaga ka sa mga pagpapatutuo at pag-iimbita. You don't need to wait for a big event. Mga kapatid, be the event. Hindi ka magiging soul winner dahil may program. God has called you to be soul winner. Let every day become a soul winning opportunity. Let every day in our life as Port Watcher be an opportunity of soul winning. Ano pa? Turn new converts into committed disciples. Don't just rejoice at the harvest,
Huwag ka lang matuwa. Biyaya ng Panginoon, dami namin bautismo, dami namin akay. Huwag ka lang matuwa dyan. Build strong believers. Build strong believers who will carry the mission. Be your brother's keeper. It is our responsibility na yung mga naakay, patatagin natin. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa season of expansion na ito, we will win more souls. We will pray more fervently. We will help to build more churches, to build relationships with our community, with our family. Sa bawat isa, magiging kalakasan ka. Ang goal mo, maging tibay ka ng mga kapatid. Isipin mo kung ang goal mo, makapagpalakas ng isang kapatid to build more. Wala nang matitisod, wala nang manghihina. Bakit? Bawat makita mo, ang gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, makapagpapalakas sa Kanya. Kaya sa unang gabi ng empowerment na ito, let us pray to the Lord. Let us ask God to empower us. Lord, make me an apostolic soul winner. Dahil ano ang sabi ni Paul sa Timothy, 1 Timothy 4:16, as you do it, you are saving yourself, both yourself and your hearers. When you persevere, when we dedicate ourselves in this work of soul winning, you are not just saving others. Ang una mong nililigtas ay ang sarili mo bago ang nakikinig sa iyo. Kaya talagang ang ma-involve sa soul winning. Kaya nga sabi sa Proverbs 11, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. He who is wise captures and wins souls. For God, He gathers them for eternity. Kaya ang buhay ng isang soul winner, parang yung kanyang righteousness, nagiging gaya ng tree of life. Pag sinabing tree of life, di ba, parang coconut tree yan. From top to bottom, lahat may pakinabang mula dahon hanggang ugat. Ang buhay ng isang soul winner, nagiging kapaki-pakinabang. At ang napakaganda pa sa Daniel 12 in verse 3, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Ang kanilang kaningningan ay magliliwanag magpakailanman. Kaya let us dedicate ourselves. Let us pray to the Lord, Lord, empower us to be soul winners. Sa mga sandaling ito, tayo'y muling tumayo at ating italaga ang ating sarili. Lord, make me a soul winner. I dedicate, I commit myself to be an apostolic soul winner. At paano yan gagawin ng Panginoon? Italaga mo ang iyong sarili. Make yourself available. Kaya sa gabing ito, awitin natin ng here's my life. And once again, let us give our life to the Lord. Saan man kayo naroroon, maaring saan mang lokal na iglesia ka naroroon ngayon, saan mang lugar, dedicate your life. Because it is only by giving ourselves, it is only by being fully surrendered to the Lord, He can fully work in us. Amen. Hallelujah. Create in me a heart that is clean. Amen. Hallelujah. 'Cause I want to be who you want me to be. The depths of my soul, amen, hallelujah, are yours, Lord, to know. 'Cause I want
want to be, who you want me to be. Holy Spirit, fill me, Overwhelm me. overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, All that I am, surrender into your hands. I surrender. no matter where, saan man tayo dalhin ng Panginoon, kailanman, lagi tayong susunod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Lord, I will go where you want me to go. Holy Spirit, fill me. Amen. Hallelujah. Overwhelm me. Overwhelm me. Holy Spirit, use me. Holy Spirit, Use me. for your glory. Here's my life. Hallelujah. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. Here I am. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, saan man kayo naroroon ngayon at inaabot kayo ng mensaheng ito, ng gawaing ito, ng empowerment na ito para sa buwang ito, ano ang ating gagawin? Let us surrender our life to God as a living sacrifice upang siya ay malayang makagawa sa atin. It is only by being fully surrendered to God, He can fully work wonders in your life. Ang kailangan, ibigay natin ang ating sarili sa mensaheng narinig natin at sa panawagan ng mahal na apostol to join this season of expansion. Amang Diyos, muli naming tinataas sa iyo ang aming mga kamay. Tanda ng aming mga pagsuko. Narito kaming muli, narito ang aming mga buhay. Panginoon, buong puso naming binibigay ang aming sarili sa iyo upang malaya mo namang gamitin ito. Mahabag ka, Panginoon, sapagkat ano ang kabuluhan ng aming mga buhay kung hindi mo kami gagamitin. Ang aming buhay ay makabuluhan lamang kung magamit sa iyong layunin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa karapatang tinanggap ko sa mahal na apostol, ipatong mo ngayon ang iyong kamay sa bawat isa at madama namin ang iyong pagpapalakas. Madama namin, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pagkilos. Ang iyong spirito ay pumuspos sa amin at kami ay iyong palakasin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala na binigay sa amin ngayong gabi. Hallelujah! Ito pong aming panalangin.
Ito po ang aming pagtatalaga sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Praise God.